Ako po si Ate Marian Tenorio mula sa Santo Niño de Congreso Parish. So, sa pag-attend ko ng Healing the Child Within seminar, mas marami akong natutunan na may mga bagay ako na-realize tulad ng sa pag-heal ng the child within us. Mas na-realize ko na kahit yung mga parents natin, yung mga kapamilya natin, they also need healing. Kumbaga, hindi lang sarili ko, kumbaga, yung pamilya ko ay may mga pinagdaraanan din at kinakailangan din nilang ng healing. Kung naman yung mga pinagdadaanan ko is kailangan kong harapin, hindi siya instant, pero kumbaga yung pag-attend ng Healing the Child yung seminar is malaking step na para harapin yung mga dala-dala araw-araw. Isang step na siya sa pag-heal, sa paghilom. Nagagamit mo ba siya daily or papaano yung naging ano niya? Aminin ko, hindi siya consistent. May mga times na nagpa-backslide ako, pero once na naaalala ko siya, nare-remember ko siya. Kumbaga meron na akong starting point na maaaring pagmulan o balikan para matuloy, and hopefully matuloy-tuloy ko siya. Okay. So meron siyang naibigay sa iyo na pamamaraan. Yes. Pero kumbaga kasi dati at a loss ako kung saan ba ako magsisimula, ano bang gagawin ko, yun nga, confused kung ano ba, tama ba yung ginagawa ko, hahayaan ko na lang ba na ganito para pero kumbaga parang pinatatagal ko lang kung ano may yung dala-dala ko and hindi siya na-address. So kumbaga sa tulong ng seminar, nagkaroon ako ng realization na yun nga, kailangan to move on, to be able to heal. Kasi yung sugat, para gumaling, kailangan tinutulungan din natin siyang gamutin. Nilalagyan natin ng gamot. So kumbaga yung seminar ng Healing the Child Within, isa siyang pamamaraan para mapaghilom yung sugat, matulungan natin yung sarili natin na gumaling dun sa mga sugat na dala-dala natin. Okay. So, ano yung particular na ginagawa mo para matulungan mo yung sarili mo batay sa natutunan mo doon sa seminar? So, may isang part sa seminar yung tinatawag na re-imprinting. So, dun sa particular na nangyari sa childhood ko, naging slowly iba yung nagiging pagtingin ko doon, nagiging iba yung kung dati is pag naaalala ko yun na mabigat sa pakiramdam, pero nagkaroon ako ng ibang pagtingin dun sa particular na nangyari na yun. So, kumbaga, before, para ayoko na siyang maalala. Ayoko siyang, pero ngayon mas, ano ba yun? Hindi na ganun kabigat pag binabalikan ko yung particular na pangyayari na yun. And, yun nga, dahil dun sa session na yun, naisip na, parang naliwanagan ako na ano yung mga posibleng pinagdaanan din ng parents ko, ng lola ko, nung time na yun. And, parang, hindi totally ko sila naiintindihan, pero the fact na may idea ako kung ano yung maaari nilang dala-dala o pinagdadaanan din ng time na yun. Parang, kumbaga hindi lang ako yung nasasaktan nung time na yun. So, ano niya, kumbaga, lumawak yung pangunawa mo sa kapwa. Kasi naman dati kasi, ano ba yun, lahat tayo nakaka-apekto sa isa't isa eh. No man is an island, kumbaga, yung isang action ng isang tao, nakaka-apekto talaga siya. That's being human. Kung ano yung gawin mo, nakaka-apekto siya sa ibang tao. Kaya nung doon sa moment na yun, doon sa situation na yun, na iisip ko na kung ako, mabigat na yung feeling ko nung moment na yun. What more kung ano yung nararamdaman ng mama ko, ni lola, ni daddy. So pag yung mga ganyan may relief, yun, yung sabi mo ate, mas lumawak yung pangunawa ko nun. And yun nga, big step na din para yung maharap ko siya. Kaya pag naalala
kilala ko na siya ngayon, medyo, masasabi ko, ano na, hindi na ganun Kumbaga, pinapaalalahanan mo din yung sarili mo na, tandaan mo, ganyan. Parang may moments na ako na, ops. Teka lang, alalahanin mo to. May mga ganun na ako moments eh. Oh, that's nice. So, ibig sabihin din, in the way, bukod sa lumawak din yung pangunawa mo sa kapwa mo, lumalim din yung pagtanggap mo sa kanila. Naging mas madali ba sa'yo o ano? Nakatulong siya. Sa tingin ko, nakatulong siya na marang mas natanggap ko yung sarili ko na pinagdaanan ko. So, mula sa sarili mo muna. Oh, that's nice. Very good. Dahil dyan, give yourself a tap on the shoulder. Thank you, Lord. Okay, thank you.